Delicious. Cooking mood. Ayan mga best. Ito ay giniling na ginisa ko sa butter. Siyempre, hindi mawawala ang onions, garlic, at sweet bell pepper. Ilagyan ko nga rin yan ng freshly harvested na tomato. At tapos nating gisahin, nilagyan ko na rin yan ng ating paboritong kapartner sa kusina na ginisa mix. At syempre, lalagyan na rin yan natin ngayon ng durog na paminta. At kayo na lang ang mag-adjust ng durog na paminta kung gaano ka raming quantity ang gusto nyong ilagay. Tandaan natin sa paglalagay ng ingredients sa ating niluluto, hindi importante ang quantity ng ingredients dahil ang gusto nating ma-achieve dito ay ang quality ng ating niluluto. And yes, tama ang narinig nyo, yung quality ng ating niluluto. Yes. So matapos nating gisahin yan, so nakita nyo, medyo na dry na yung ating giniling. And now it's time to lagay ang evaporada. Yes. Ang evaporada milk ay pwede na nating i-mix dyan. At ang susunod nga nating ilalagay ay ang ating cheesy sauce. At ayan, so kumukulo na ang ating nilagay na evaporada sa ating giniling. And now, ilagay na natin ang cheesy sauce na ating kailangan. Ayan. Matapos nating ilagay ang cheesy sauce natin, tayo ay mag-a-add ng konting sugar. Ayan. So, haluin lang natin. Keep it stirring ha, para hindi magkaroon ng burning smell sa bottoms, no? Kasi, pag po mayroong evaporada ang ating niluluto, mabilis din siya magkaroon ng burning smell sa ilalim, which is makakasira ng texture ng ating niluluto. And then, pag nangyari yun, hindi natin makukuha ang tamang texture ng ating niluluto. Yung outcome niya ay magiging messy, no? So, pag tayo ay nag-i-expect ng masarap sa ating niluluto, once na nagkaroon ng burning sa ilalim, automatically, you have to expect na ang texture niyan at lasa wouldn't be the same anymore like what you expect. Yes. So, kaya, keep on stirring. Ayan. At hinaan natin ang apoy at ilalagay na natin yung ating main course. So, ayan. Ilalagay na natin dito sa sauce natin itong ating main. Ayan. Dahan-dahan lang at baka mag-splash naman sa atin. Ayan. Hinaan ko lang muna yung apoy para habang tayo ay naglalagay, hindi naman masunog yung ating sauce. Ayan. At bakit nga ba ako nito nagluluto? Dahil kami pupunta doon sa land. Sa aking small land. So, para kami ay mayroong merienda habang kami ay nandun sa bundok. Ayan. Ayan. So, matapos nating ilagay. And then, we slowly haluin. At siya nga pala, yung ating macaroni, ibinoil ko na yan. So, kung magagawa nyo na medyo al dente lang ang inyong pagka-boil ng sauce, mas magaling, no?
So, yung nakita nyo na pagka-boil ko ay medyo na-overcook ng konti. But it's okay naman. But by rights, no? Actually, gusto ko lang sana ng al dente. Kaya lang, dahil medyo napakwento ako sa brother ko, hindi ko siya na-transfer sa strainer. So, from pressure cooker, nahayaan ko siya na mag-cool down doon. So, medyo na-overcook siya. So, I just advise, no, everyone, pag tayo ay nag-boil ng macaroni or ng ating gagamitin na noodles, wag nating hayaan na mag-cool down dun sa ating pinaglutuan. Right away, i-transfer natin sa strainer para dun siya mag-cool down. At the same time, ma-drain na rin yung fluid na pinagpalambutan sa kanya para hindi mag-cause ng overcooking texture. Ayan. So, okay lang naman kasi ako ay may mga batang kasama, no, na pupunta dun sa aking land. So, medyo itong texture na ito ay okay naman sa kanila. So, anyway, ako na lang mag-a-adjust. But of course, I also advise to each of every one of you guys, don't cook it too much, no, yung ating noodles. So, dapat ay proper way para masarap. Ayan, syempre, sobrang sarap nito. Super cheesy. Tingnan nyo. Diba? Oh, diba? Ayan. So, guys, ito ay simple laang. Hindi siya masyadong marikado, ha? Pero, guys, I'm telling you, sobrang sarap nito. Look at that. Now, gagawa tayo ng kanyang sauce na ilalagay natin sa ibabaw para ma-maintain niya yung kanyang napakasarap na lasa. Pero look at this. Oh, di ba? Yummy-licious. Ayan. And this time naman ay gagawin naman natin yung ating sauce ng ating macaroni. Ayan. O, diba? So, gagawa natin yan. Sobrang sarap niya na yan, guys. Pero, ayan. Gawa pa rin tayo ng sauce. Ayan. So, ito po ay cheese. Cheese powder. And then, cheese, kunting liquid cheese, and then powdered milk, condensed milk, syempre hindi mawawala ang cornstarch, and then sugar. At now ay ilalagay na natin yung evaporada. Ayan, lagay natin yung evaporada na milk. Hindi ko na naipakita sa inyo, guys, yung kumpleto ng ricado habang nilalagay ko kasi I'm all alone this time. I have no camera person. Then, hayaan lang natin yan na maging thick, no? But keep stirring para hindi siya magbuo-buo. Para maging maganda yung texture na gusto nating ma-achieve. So, ayan mga beshi love. Okay na po itong sauce na to. Tingnan nyo yung texture. Tika, i-clear ko lang kasi medyo may pagka-blurry. So, yung texture niya ay malapot dapat ganyan. Ayan mga best, okay na yung sauce natin. So, wag nating masyadong laputan kasi pag yung lapot na lapot niya, pag lumamig po yan, hindi nyo na mahalo, no? Para na siyang paste, no? So, yan po ay okay lang, yung texture na yan. At pag lumamig yan ay solid yan na yun ang kailangan ng ating macaroni. Yes, so ilalagay lang natin yan, ipi-place natin yan sa isang Tupperware. At itong sauce na ginawa natin ay
ilalagay natin yan sa ibabaw. Yes, tama ang narinig nyo. Ilalagay natin yan sa ibabaw, no? Para every scoop natin sa plate, may sasamang sauce. So, medyo saucy yung ating yummy macaroni. Yes. At siya nga pala, ang ating macaroni ay ating pitusen. Yes, pitusen macaroni. So, ayun. So, tama na yan. Pinatay ko na yung apoy niya. Siya nga pala, aside dun sa mga ingredients na minention ko sa inyo kanina, nag-add pa rin ako ng konting salt para mabalance yung taste dahil hindi naging enough yung lasa na galing dun sa ating cheese. Yes. So, para balancing yung lasa, nag-add ako ng very little. Very little, no? Kayo na mag-adjust kung gaano ka rami yung salt na ilalagay nyo. Basta ang importante, hindi dapat maging maalat ang pitusen. Dapat ay yummy, no? At mas naninimbang yung lasa ng cheese. Ayan. So, kaya nga, tayo ay gumawa ulit ng additional na cheesy sauce. Yes. Ayan. Tingnan nyo yung sauce niya. Diba? So, ayan. Lalagay na natin yan sa isang Tupperware. So, ayan mga best, na i-transfer na natin sa isang Tupperware ang ating pitusen macaroni at yung ating sauce na ginawa na super milky and cheesy ay ilagay na natin diyan sa ibabaw. Ayan. So, never mind po kung nakikita nyo medyo saucy siya. Yan po mamaya ay i-absorb ng ating macaroni. At pagkalagay nga natin ng sauce, ay susundan naman natin yan ng Parmesan cheese. Yes, mayroon tayo ditong konting Parmesan cheese at ibudbud lang natin sa ibabaw. Yan. Huwag nating masyadong damihan ang Parmesan cheese. May mga pagkakataon na ang ibang kakain ay hindi nila gusto yung Parmesan cheese. So, kaya, huwag nating masyadong kapalan yung Parmesan cheese. Ayan. Pasensya na kayo. Yung aking thumbnail ay nahagip ng camera. Medyo hindi ganun kaganda. Kamay po yan ang mahirap kasi nga dagi akong nagagarden. And yes, pa naghihimay ako ng gulay, nagkakaroon ng stain. Lalo na pagtalbos ng kamuti, no? Nag-i-stain. So, na yan na ang ating pitusen macaroni. Ayan. Medyo upgraded lang po ito. Kasi ang pitusen macaroni po ay ginigisa lang normally and then few ingredients. Pero yung ating pitusen macaroni, medyo in-upgrade natin. Ayan. O, diba? Sarap niyan, guys. So, ayan. Thanks everyone for watching. God bless. I love you all. And it is Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. And I hope nakapagdala na naman ako ng masarap na merienda sa inyo. Merienda, breakfast, or can be meal for all time. Thanks everyone for watching. Let's support one another. Delicious. Pitusen macaroni ni Tita Wena. So for upgraded ang lasa. Sarap. Ayan. Wow, delicious. Thanks for watching everyone. God bless. I love you all.